Today's Gospel, Thursday, it's the feast of Saint James the Apostles, taken from Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Okay. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. Maibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makapaupong kasatabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mga ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, ibabatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang upo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 mga lagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan na dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ang Ebanghelyo ngayon, kapistahan ni St. James. Part 2 na to sa aking live ngayon. Kanina nag-part 1 ako, yung yesterday gospel. Okay. So, makikita natin na yung nanay niya. Talaga yung nanay, ang gusto ng nanay is security of their children. Ano yun? Kapakanan ng kanilang mga anak ang iniisip. Talagang sumamo yung nanay ni Santiago na apostol, yung kapiyastahan niya ngayon, para sa kapakanan ng kanyang anak na kambal, si Santiago at saka si Juan. Alam natin itong mga alagad na ito ay mga paborito din to ng Panginoon, na ginagawa niya mga witness lagi sa mga kamangha-mangha na ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Lalo na yung sa Matthew 17, yung transfiguration. And then, at iba pa yung pagpapagaling sa anak ni Jairo. So, lagi niya itong sinasama for them to witness the greatness of God in their lives. So, kung titingnan natin itong ebanghelyo ngayon, kaya nila ito iniisip ng nanay ni Santiago at ni Juan na hingin yung posisyon sa Panginoon is because, mga kapatid, they know that our Lord Jesus Christ is a seed from King David, sa bloodline King David, because they are expecting na i-re-establish ng Diyos ang kingdom ni King David. At mababasa naman natin yan sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. At may marami pa mga prophecy doon sa Jeremiah chapter 23 and many others, Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, marami mga kapatid na yung prophecy about the Messiah to come, na they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. That is why gusto ng nanay nitong Amen. Loobin nawa ng Panginoon. So, they are thinking, mga kapatid, na ang Panginoon, Cedric, good morning. They are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. So that is why gusto ng nanay ni Zebedeo at ni Juan na i-secure yung kanyang anak sa kanan at kaliwa. Pero, mga kapatid,
ang tinitingnan nila kasi, mag-i-establish nga ang Panginoon ng earthly kingdom. But, ang totoo niyan ay iba ang mindset ng Panginoon. Iba yung paraan ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang kingdom ay magsisimula sa mga puso ng mga nananalig sa kanya. Diba sa Luke chapter 17 verse 21, kapag may magsabi sa kayo, dito, dandaroon siya o narinig, ay huwag kayo maniwala sapagkat ang totoo nag-uumpisa nang maghari sa inyo ang Diyos simula nang kayo'y manalig sa Kanya. Nasabi sa Luke chapter 17 verse 21. So, physical kingdom, earthly kingdom, that is why kahit kung titingnan nyo yung kaisipan ng mga Pariseo, kaya gusto siyang ipapatay because they are thinking na magkakaroon ng sedition, magkaroon ng rebellion, mag-instigate ang Panginoong Jesucristo ng rebellion para i-overthrow ang Roman Empire during those times. Pero iba nga ang paraan ng Panginoon. Diba sa Isaiah 55:8 and 9, sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. So, itong nanay na ito ng ni Zebedeo at ni Santiago at Juan, that is why hindi mo masisi kasi ang akala nila, yun nga, i-overthrow ng Panginoon yung kingdom ng Roma sa Jerusalem. Kasi papasok na sa Jerusalem during this time, yung context nito. Pero hindi nila naalaala, mga kapatid, na ang paraan ng Panginoon ng pagliligtas sa kanila is not katulad ng ating iniisip na gagawin ng Panginoon na sa pamagitan ng kamay na bakal. Or maybe they are thinking like what the Lord did through Moses in Egypt. Pero ang Panginoon iba. Sabi niya, pupunta tayo sa Jerusalem, ako'y hahagupitin at ipapako sa krus at mamamatay. Di ba? Basahin niyo ng tuloy-tuloy. Di ba ni-rebuke na siya ni St. Peter? Sabi niya, hindi yan pwede, Panginoon. Buhay ko man, ialay ko rin. Di ba? Ni-rebuke pa nga siya, get behind me, Satan. Basahin niyo ng tuloy-tuloy after chapter 20. Tuloy-tuloy niyo ba? Maintindihan niyo yan. Hindi nila nakita na yun yung papel na nagampanan ng Panginoon Kristo, mamamatay sa krus. Kasi nakasulat na yan, mga kapatid, sa Isaiah chapter 53. Yes, good morning for everyone. God bless po. Sa Isaiah chapter 53, mga kapatid, basahin niyo Isaiah 53. So that is why, kahit itong mga alagad, nagalit sa nanay, kay Santiago at Juan, biri mo, uungusan sila, uungusan sila. Ibig sabihin, pati dapat kung totoong naalaala ng mga alagad, itong ibang ang mga alagad, yung 10 mga alagad, kung naalaala nila ang sinabi ng Panginoon, or naunawaan nila yung plano ng Diyos sa pagliligtas, hindi sa pamagitan ng kamay na bakal, kundi sa kanyang suffering, based doon sa Isaiah chapter 53, dapat ang magiging response ng 10 ay hindi magagalit. Bakit? Dapat matatawa pa sila. Ha, 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 ha. Di ba dapat matatawa pa sila? Kasi alam nila na mali yung mali yung hinihingi ng nanay ng dalawang magkakapatid. Dapat matawa sila, hindi sila magalit. Bakit sila nagalit? Kasi ibig sabihin, ayaw nila maungusan. Because mismo sila ay hindi nila naiintindihan na talagang magsasuffer ang Panginoon. Mamamatay ang Panginoon. Kaya nagalit sila. Ibig sabihin, ganun din yung mindset nila. Napupunta ang Panginoon sa Jerusalem, i-overthrow yung Roman Empire. Then, sila na ngayon ang mamamahala. Andito na yung kingdom ni King David. Andito na yung rightful heir niya, ang Panginoong Jesucristo. Pero alam natin na ang background na ang Panginoong Jesucristo ay hindi ganun ang gagawin. Basahin niyo po sa Isaiah chapter 53, napakalinaw po doon. Bagamat it was written more than 700 years before His birth, ay andun nakalatag napakalinaw ng kanyang gagampanan. So, hindi nila naintindihan.
They are thinking, their mindset is the same with the mother of John and then James. So, kaya nung namatay, ipinako ang Panginoon sa Kristo, nag-alisan sila, nagsitakbuhan sila, na iwan lang is si John. Diba, sa kailalim sa cross, sumunod sa cross. Actually, nag-scattered sila lahat. Kasi, wala pala, hindi nagpakita. Diba, kung tutuusin, siguro na iisip nila kung nagawa niyang magpagaling ng bulag, magbadilat ng bulag, magpalakad ng pilay, then can he not do or more than what Moses did in the eyes of Pharaoh? Di ba mga kapatid? He is greater than Moses. So, ibig sabihin, he can a greater miracle in front of the Roman Empire so that they will be persuaded to leave or to free the Jewish people, the Israelites. Di ba? He is greater than Moses. Pero ngayon, ano mangyayari? Iba yung sinasabi, yung iniisip nila sana sa isip ng Panginoon. Sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, sabi niya, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Sabi dito. Okay, sabi dito, ang wika ni Yahweh, ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. So yun mga kapatid. Thank you pala kay Sam Asinas sa feast. Thank you. Yun mga kapatid. Iba yung paraan ng Panginoon. Di ba? Nung namatay siya, muli siya nabuhay. Pero ano nangyari? Then after that, later on, bumagsak ang Roman Empire. Kasi yun ang nakahula na yon sa Daniel chapter 2 verse 44. Na kapag nag-umpisa na or na-establish na ang kingdom ng Panginoon, ay dudurugin niya yung mga imperyo, yung mga empire o yung mga nauna ng mga kingdom. So yun mga kapatid, yun yung iba yung paraan ng Diyos sa paraan natin. Kaya lahat sila, yung 2 alagad, iba yung mindset, at yung 10 mga alagad na galit. Kasi they are thinking the same na ang Panginoon ay mag-i-establish ng earthly kingdom. That is why nagalit sila sa 2 alagad, kay Santiago at saka kay Juan. At magiging sa nanay kasi pero mamaungusan sila. So, the same with us sa buhay natin kung minsan, yung may mga prayer tayo na yung in-expect natin. Ching, good morning po. Sa buhay natin, may mga in-expect tayo na ito yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. May mga prayer tayo na gano'n. Lord, ito yung gusto ko. Pero may paraan ang Diyos na kung minsan hindi natin naintindihan. May paraan si Lord na iba sa kaparaanan natin. Then, let us allow the Lord to do His ways in our lives. Huwag natin siya pangunahan. Sasabihin na lang natin, siguro Lord, kung ano yung kalooban mo. Pero kung, parang katulad ng prayer niya sa Gethsemane, di ba? If possible, take away this cup from me. Sabi sa prayer ng Panginoon. But, not my will, but yours be done. Dapat ganun din tayo. Actually, yan yung turo naman ng Panginoon sa prayer, di ba? Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, sana ito yung gusto ko pero kung ano po yung kalooban niyo sa buhay ko, thy will be done, Lord. I submit to it. Hindi natin sa pwede pangunahan. Ini-entrust ko po sa iyo, Panginoon, ang aking kapakanan. Ikaw nakakaalam kung anong mabuti para sa akin.
Tulungan mo ako, bigyan mo ng grasya, maunawaan ko yung pamamaraan mo sa buhay ko. Because there are times na hindi natin maintindihan yung pamamaraan ng Panginoon sa ating buhay. So that is why i-pray natin, Lord, i-entrust sa iyo kung ano yung paraan mo, yung gagawin mo para maunawaan ko. Sapagkat alam ko na ang paraan mo ay iba sa kaparaanan ko. I submit my ways, I submit my will to your will. You are my Lord. Do what you pleases. Pero loobin mo nawa na maunawaan dito at may lakas ako na tanggapin ang mga bagay nito sa buhay ko. So, shalom my dear brothers and sisters. Maligayang kapiyastahan ni St. James. Ni St. James the Apostles, pray for us. God bless us all mga kapatid. At ingat po tayo lahat. Hindi pa totally yata umalis si Karina sa atin. May God bless us all. May God keep us safe and sound. In Jesus' name, amen.